Ayan, sa buong mundo, muli samahan po ninyo kami ngayong araw po ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Setyembre, taong 2024 sa programang Pulso ng Bayan kung saan tatalakayin at hihimayin po natin ang mga pangunahing isyu at iba't ibang pananaw ng ating mga kababayan. Live na po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, sa Rumble.com, sa Twitter at maging sa SMNA.com. Ako po, si Jade Calabroso, kasama si Admar Vilando, may buntag partner. Magandang umaga Pilipinas, magandang araw buong mundo sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Kami po bahala sa mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman ngayong Friday the 13th mga kapartner, buwan po ng Setyembre. At syempre ang inyong mga opinyon, kuro-kuro, reaksyon, mga pananaw sa mga napapanahong issue ay welcome na welcome po dito sa ating programang Pulso ng Bayan. Meron tayong post ngayon sa ating social media or particular na sa ating YouTube channel kung saan tinatanong natin yung ating mga kababayan kung kayo po ba'y pabor na bawasan o tapyasan ang 2025 budget ng Office of the Vice President. Ano bang masasabi nyo dyan? I-post nyo lang po yan mga kapartner. Babasahin po natin ang samot-saring mga opinion po ninyo maya-maya. Samantala, narito naman ating mga headlines ngayong araw po ng Biyernes. Bulkang Canlaon, posibleng itaas sa Alert Level 3 dahil sa patuloy na pag-aalboroto ayon sa PHIVOLCS. Active Mpox cases sa bansa, nasa 15 na. Panukalang budget ng OVP sa 2025, tinapyasan ng Kamara, OVP tuloy sa trabaho kahit pa walang budget. Zero budget sa OVP, malabo ayon kay Senate President Escudero. Mga senador naniniwala na dapat may sapat na budget ang OVP. Budgeting sa NIA, mas mapapadali kasunod ng paglipat ng ahensya sa ilalim ng Office of the President. Sugar production ngayong taon hanggang 2025, inilaan para sa domestic use. Mga amyenda o pag-amyenda ng SIM Registration Act, ipinanawagan na rin ng DICT. Dahilan ng mababang foreign direct investment ng bansa nitong Hunyo, ipinaliwanag ng isang ekonomista. Kauna-unahang self-driving bus sa Pilipinas, libreng masasakyan. At pagbibitiw umano sa pwesto ni DND Secretary Teodoro, hindi totoo ayon sa tagapagsalita ng DND. Yan at marami pa mga balita ang antabayanan po ninyo dito sa Pulso ng Bayan. At syempre partner, mamaya antabayan po ninyo yung mga panayam natin, lalo na itong update mula nga sa Canlaon dahil itong Bulkang Canlaon nga ay patuloy yung pag-aalboroto at posible ngang itaas sa Alert Level 3 at hingi tayo ng update mula mismo sa PHIVOLCS. At mamaya din ay makakasama natin ang isang abogado para magsamahan tayo sa mga update naman hinggil naman dito sa kaso ni Aka Eric Saris at ni Doc Lorraine Badoy at maging itong mga legal na mga issue na ngayon ay kinakailangan na malaman ng taong bayan mga kapartner. At ngayong araw din ay binabati muna natin partner ng happy 21st anniversary of the Declaration of the Sonship to the World ang lahat po ng mga taga KOJC na ngayon po ay pinagdiriwang itong anibersaryo na ito. Bagamat medyo wala nga si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kasalukuyan ngayon ay haharap nga ngayong araw din sa hukom dyan po sa Pasig. Tayo ang buong KOJC ay patuloy din na nagdiriwang at yan naman din ang turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na sa kabila nga ng mga kapagsubukan ay patuloy at magtutuloy-tuloy ang buong KOJC sa paggawa ng kalooban ng Ama at anuman ang mga ikabubuti ng ating bansa. So yan po yung abangan natin mga kapartners. Ito mga interviews po natin maya-maya lamang. Samantala, balita muna tayo, isinusulong ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum ang pagkakaroon naman ng Integrated Land Use Plan. Ninanais rin ng DOST na maayos na sanang maipatupad itong mga batas na may kaugnayan naman sa disaster risk reduction ng bansa. Ito ay para matugunan ang pagiging number 1 muli ng Pilipinas sa ikatlong pagkakataon sa 2024 Highest World Risk Index ng Institute for International Law of Peace and Armed Conflict Report
ng Ruhr University sa Denmark po ito kamakailan. Sa World Risk Index, 46.91 ang nakuha na score ng Pilipinas at sinundan ito ng Indonesia na may 41.13. Pangatlo ang India na may 40.96. Colombia na may 37.81 at panglima ang Mexico na may 35.93. Batayan ng pag-aaral ang exposure ng populasyon ng iba't ibang epekto gaya ng lindol, tsunami, pagbaha, bagyo, tagtuyot at pagtaas ng sea level. Samantala, inaasahan po na mamayang hapon o di kaya sa gabi papasok na po sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Bibingka, kung saan kung papasok ito sa PAR ay tatawagin po itong Bagyong Ferdy. Sa huling monitoring ng Pag-asa, ang severe tropical storm Bibingka ay huling namataan 1,605 kilometro silangan po ng pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon, east of extreme northern Luzon. Taglay po na bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 100 o hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa Hilaga sa bilis po na 25 kilometers per hour, mga kababayan. Maaari po nitong palakasin ang umiiral na habagat sa kasalukuyan na umiiral sa ating bansa ngayon, mga kababayan, no? Partikular na yung dito rin sa Luzon, Visayas at maging sa bahagi rin po ng Mindanao. Sa kasalukuyan, ang Mimaropa po ay nakakaranas or makakaranas ng monsoon rains dala po ng habagat, no? Mimaropa, Western Visayas at Negros Occidental. Maaari din po ito magdulot ng mga pagbaha o di kaya pagguho ng lupa, lalo na sa may minsan kalakasan hanggang sa malakas talaga na mga pag-ulan. Diyan naman po sa Bicol Region at sa southern portion ng Quezon, Batangas at natitirang bahagi po ng Visayas ay maaari makaranas po kayo dyan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dala pa rin po yan ng habagat. Asahan din po or posible din po na mangyari ang mga flash floods o di kaya landslides. Diyan naman po sa Mindanao, cloudy skies with scattered rain showers. Dala pa rin po ng southwest monsoon, mga kababayan. At itong Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon ay maaari tayong makaranas, no, ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po dito sa trough ng super tropical or severe tropical storm na Bibingka. Samantala, tuluyan ng tinapyas ng Kamara ang panukalang higit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Pero nauna rito, ipinunto na VP Sara Duterte na handa siya at ang kanyang tanggapan kahit patanggalan ng pondo ang OVP. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Inirekomenda na ng House Budget Committee ang pagtapya sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP, magiging higit 700 milyong piso na lamang ang ilalaan sa OVP para sa 2025. Ibig sabihin, nasa halos 1.3 bilyong piso ang tinapyas ng komite mula sa OVP budget. At ang natapyas na budget ay ililipat umano sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Gagamitin ito para sa assistance to individuals in crisis situation at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Kung maaalala, hindi sinipot ng OVP sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte ang pangalawang pagdinig para sa budget nito sa 2025. Sa isa ring interview, sinabi ni VP Sara na handa ito sakaling hindi siya bigyan ng pondo sa susunod na taon. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Gaya naman ng sinabi ng pangalawang Pangulo, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy ng OVP ang kanilang trabaho kahit sa kakarampot na pondo.
Hindi, wala yun eh. Kahit na walang budget, tatrabaho ako. Kaya lang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda eh. Walang agenda siya. Samantala, politika naman ang nakikitang dahilan ni Attorney Panelo kung bakit ginigipit ang budget ng OVP. Siya ang target ng House of Representatives. At ang lahat ng yan, geared towards 2028. Kaya wag na ho kayong umasa na hindi siya titigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia. SMNI News. Sa kabila naman po ng tensyon sa pagitan ng Office of the Vice President at Kamara, naniniwala pang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Inday Sara Duterte sa taong 2025. Batay kasi sa tradisyon ng Kongreso ay malabo itong mangyari. Si Troy Gomez sa balita. Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 2.037 bilyong piso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Pero ngayong Huwebes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733 million and 198,000 pesos na lamang ang OVP budget para sa susunod na taon. Nasa 1,293 million and 159,000 ang total ng kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng OVP na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kabilang sa binawasan ay ang OVP budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Ang nabawas naman na budget ay inilipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang OVP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Pimentel na ang OVP ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kanyang mandato. Anya ang OVP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international. Samantala, iginit naman ni De La Rosa na kailangan pa rin ng OVP ng budget sa kabila ng pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit na ganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, may na. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakararami sa kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.037 bilyong pisong panukalang budget ng OVP para sa 2025, alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ang OVP. Well, I am sure yung aking mga kasamang senador will stand by the time-honored tradition to top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. I'm sure yung aking mga kasama dito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Mas mapapadali na ang budgeting sa National Irrigation Administration kasunod ng paglipat ng ahensya sa ilalim po ng Office of the President mula sa pagiging attached agency nito sa Department of Agriculture. Ayon ito sa pinuno ng naturang tanggapan. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Mayroon ng pagbabagong maaari raw na asahan sa mga proyekto at programang nakalatag sa ilalim ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ay matapos sa ipag-utos ng Malacanang ang paglipat ng NIA sa Office of the President bilang isang attached agency. Ang NIA ay dating nasa ilalim ng Department of Agriculture. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, kabilang sa kapakinabangan ng pagsailalim ng NIA sa OP ay ang mapadali na raw ang dokumentasyon at pagpopondo sa kanilang ahensya. At sa ating experience,
Total, pag may problema rin naman ang ating ahensya, nire-refer din natin sa ating Pangulo sa Office ni Executive Secretary. So ngayon po ay mas papapabilis na. Uulitin ko po, yung iba po kasi pag nasa OP ka from yung documentation up to budgeting, ay nakita ko po na mas streamline ang proseso. Ang nasabing hakbang ani Guillen ay magpapasimple raw sa proseso ng pag-aproba ng big ticket projects na sinasabing pakikinabangan umano ng mga magsasaka, irrigator maging ng publiko. Katulad po ng ating mga big ticket projects ma'am, ay of course dati kasi maraming binadaanan yan. Like for example, itong big ticket projects natin pagpapasok sa NEDA ay meron pang clearing house na dadaanan yan dito sa Department of Agriculture. Ngayon ay diretso na po ito. So makatipid po tayo ng mga ilang, usually mga 2 to 3 months po yan ang matitipid natin. Dagdag pa rito, ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa water management at flood control projects ay magiging mas madali na raw sa ilalim ng OP. Sa ilalim ng Executive Order No. 69 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong 5 ng Setyembre, ibinalik bilang isang attached agency ng OP ang NIA for Policy and Program Coordination. Iniatas din ang reorganization ng NIA Board. Ibinahagi ni Guillen na dahil nasa ilalim na sila ng Office of the President, ang Chairman of the Board ay manggagaling din sa OP. Ang NIA Board ay binubuo ngayon ng isang kinatawan mula sa OP, NIA Administrator, mga kalihim ng DA, DPWH, National Economic and Development Authority o NEDA, at isang kinatawan mula sa pribadong sektor. Sa press statement ng DA, welcome kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglipat ng NIA sa Office of the President. Nakasaad din sa statement na iminungkahay ng ahensya ang isang budget na 512 billion pesos para sa 2025 kung saan malaking bulto ng pondo ay ilalaan sa irrigation projects ng NIA. Subalit hindi ito pinagbigyan ng Department of Budget and Management bagkus nasa 200.2 billion pesos lamang ang hiniling para sa DA base na rin sa 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News. Ayan, oras